Opisyal na nga pong nagsimula ang bagong yugto ng karera ni Klay Thompson matapos siyang ipakilala bilang bagong miyembro ng Miami Heat sa harap ng kanilang mga fans. Sa kanyang introductory press conference na ginanap ngayong araw, malinaw ang mensahe ni Klay Thompson. Hindi lang siya pumunta sa Miami para magdagdag ng shooting kundi para muling magkaroon ng pagkakataong magkampiyon. Isang bagay na agad ang napansin ng mga fans nang muli niyang isusuot ang kanyang paboritong jersey number 11 bilang miyembro ng Miami Heat. Pero syempre ang mas nakakakuha ng atensyon ng mga fans at media ang kanyang sinabi tungkol sa magiging chemistry niya kasama si Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Ayon kay Klay, malaking tulong ang kanyang presensya, lalo ang dalawang dominanteng big man dahil sa kaya nilang magbukas ng mga driving lanes at makakuha ng atensyon ng depensa na maaaring magbigay sa kanya ng mga open 3 points. At para naman kay Klay, handa siyang sulitin ang bawat open look na maibibigay sa kanya at sisiguraduhin na mas magiging consistent siya sa 3-point shooting. Sa pagsama ng elite shooting ni Klay Thompson at ang interior dominance ni Giannis at Bam, posibleng magkaroon ng Miami ng mas balansing opensa sa darating na NBA season. Hindi rin naman itinago ni Klay Thompson na para sa kanya magiging isang redemption season ang bagong kampanya. Gusto niyang patunayan kaya rin niyang gumawa ng malaking impact lalo matapos ang kanyang huling season sa Dallas Mavericks na kung saan bumaba ang kanyang production sa 3-point percentage sa 38%. At kung matutupad ni Klay ang kanyang pinangako, hindi malabo na makapasok ang Miami Heat sa NBA Finals. Samantala, simula nga po nang lumipat si LeBron James sa Philadelphia 76ers ngayong offseason, may ilang mga analyst ang hindi na-impress sa kanyang ginawang move, kagaya na lamang ni Stephen A. Smith. Sinabi nito na sa kadami-dami ng mga contender na pwede niyang salihan ay ang Philadelphia 76ers pa ang kanyang pinirmahan. Wala pa rin namang napapatunayan ng Philadelphia nitong nagdaang taon at hindi rin naman ang pagkakatiwalaan ng kalusugan ni Joel Embiid. Pero makalipas ang ilang linggo mula nang sabihin ni Stephen A. Smith ang ganitong klaseng pahayag, agad niya na nga itong binawi at bumaliktad. Matapos nitong makita ang naging practice ng mga key player ng 76ers at ang kanilang kasalukuyang lineup ngayong offseason, naniniwala na siya na tama lamang ang hype na nakukuha ngayon ng kanilang team. Dapat nga talagang katakutan ng roster ngayon ng 76ers. Ibang-iba ang kumpara nitong nagdaang taon since lumaki nga ng husto ang kanilang offensive firepower. Si Embiid ang pangunahing interior offense. Si Maxey mabilis ang shot creator, habang si LeBron, Brown parehong kayang gumawa ng opensa at tumatake sa ilalim. May dagdag pang scoring mula kay Anfernee Simons sa second unit. Hindi na rin naman puro star player ang roster, gayong mas malalim din ang bench. Halos lahat ng 14 players may potensyal na magkaroon ng tunay na role. Malaking pagbabago kumpara nitong nagdaang season kung saan kulang sila ng quality depth. Mas balanse ngayon, veteran experience. Kumpara nakaraang season, meron silang championship experience na sina LeBron at Jaylen Brown. Kaya hindi ki-questionin pa ni Stephen A. Smith ang kakayahan ngayon ng Philadelphia 76ers.